Naging masaya ang mga mahal sa buhay at suporter nito pong si former Senator Bong Revilla kaugnay po ng kanyang pansamantalang paglaya na ipinagkaloob po ng korte. Pero umani po ito ng kaliwat kanang batikos mula po sa publiko. No other than ito pong si Ombudsman Boying Remulla, hindi po nagustuhan ang desisyon ng korte na payagan ang bail application ni Revilla. Panoorin po natin ang balita kaugnay niyan mga tol. Tila na trabaho umano magpiansa ni dating Senador Bong Revilla para sa kaso malversation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Non-bailable ang kaso ni Revilla pero pinayagan makalaya pansamantala dahil wala umanong matibay na ebidensya para patunayang guilty siya sa kaso. Nakatutok si Jonathan Andaan. Pagkalabas ng kulungan kahapon, nag-post ng selfie si dating Senador Bong Revilla kasama ang kanyang pamilya. Siyempre, magiging masaya talaga ang kanyang pamilya sa pangunguna ng kanyang asawa at mga anak. Ano? Kitang-kita mo yung mga ngiti sa kanilang mga labi, abot hanggang tenga. Biruin nyo, ilang buwan ding nakulong itong si Revilla simula po nung January, February, March, April, May, June, July. Pitong buwan mga tol na nakulong siya habang dinidinig yung kanyang kinakaharap na kasong plunder. May caption ang mga litrato na God is good, salamat Panginoon. Pero sabi kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagsampa ng kasong malversation kay Revilla, hindi pa sila talo. Sabi ni Remulla, inasahan na nilang mangyayari ito dahil tila trinabahoan niya ang pagpayag ng korte na makapagpiansa ang dating senador. Kasi we predicted this to happen. Alam na namin ito. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero it's an eye-opener that we have to fight harder for this battle, for us to win the war against corruption. Ani Remulla, gusto niyang makausap si Chief Justice Alexander Resmundo na magre-retiro na sa Nobyembre. Maybe we have to look at in the selection of people that are there, yung kanilang staying in office should always be looked upon by the Supreme Court. Titignan ng bibigyan ng test yung mga tao na pwedeng umaabuso. Dati nang kinwestiyon ni Remulla ang umano'y korupsyon sa hudikatura, non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation. Pero humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang magpiyansa na pinagbigyan ng korte sa halagang 1 million pesos. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, pinayagan si Revilla na magpiyansa dahil bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. Tatlong maestrado ang nagdesisyon sa piyansa ni Revilla, sina Associate Justice Fritz Brian Anthony de los Santos, Ronald Moreno at Carl Miranda, ang mismong chairman ng Sandigan Bayan 3rd Division. Si Miranda lang ang hindi sumang-ayon na payagang makapagpiyansa si Revilla. Aniya, may matibay na ebidensya na mahalaga ang naging papel ni Revilla bilang project proponent sa umano'y Ghost Flood Control Project para magamit ang naturang proyekto sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Dagdag niya, hindi patas na pinayagan ng korte na makapagpiyansa si Revilla pero hindi ang mga kapwa-akusado sa kaso. Malakas naman kasi anyang mga ebidensya na si Revilla ay hindi lang basta kasali kundi mahalagang instrumento sa umano'y sabuatan na established din naman daw na personal na tumanggap si Revilla ng paunang kickback alinsunod sa sinasabing kalakaran sa flood control projects. Sa kasong inihain ng Ombudsman noong Enero, sinabi nitong nagsabuatan si Revilla at 6 na kapwa-akusado para ilabas ang 76 million pesos para sa flood control project sa barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan na non-existent pala ng inspeksyonin. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla. Una noong 2014 nang kasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at sa graft noong 2021. Committed siya, pero pinasoli yung pera sa kanya. Okay. Ano yung sabihin nun, di ba? Nasa na, but hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila. 1, 2, 3? 123 million. Matagal na yun. Bong Revilla. Matagal na yun. Matagal na yun. Kasama niya sa judgment of acquittal. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag dito ang Sandigan Bayan at si dating Senador Revilla. Narinig po natin yung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla. Nasaan na yung 124.5 million pesos? Hindi po 123, 124.5 million pesos. At tinanong natin yan kay ChatGPT kanina. No? At ito po yung sagot.
bakit hindi binabalik ni Bong Revilla yung 125 million o to be more specific, 124.5 million kaugnay ng pork barrel case niya dati? Ang maikling sagot ay pinagtatalunan kung sino ang legal na obligadong magsauli ng 124.5 million pesos at dahil sa naging desisyon ng Sandigan Bayan at sa mga sumunod na interpretasyon. Hindi basta masasabing tumatanggi lamang si Bong Revilla na magbayad ayon kay ChatGPT. Pagpapatuloy pa dito, narito ang konteksto. Noong 2018, na-acquit si Bong Revilla sa kasong plunder dahil sinabi ng Sandigan Bayan na hindi napatunayan ng prosekusyon beyond reasonable doubt na tumanggap siya ng kickbacks. Sa parehong desisyon, nahatulan sina Janet Napoles at Richard Cambe at lumabas sa dispositive portion na ang mga accused ay solidarily liable na magsauli ng 124.5 million pesos sa National Treasury. Dahil dito, nagkaroon ng debate kung kasama ba rito si Revilla. Iginiit ng kampo ni Revilla na hindi siya kasama sa obligasyong magsauli dahil ayon sa kanila, sa ilalim ng Article 100 ng Revised Penal Code, ang civil liability ay nakakabit sa criminal liability. Dahil na-acquit siya, ang pananaw nila ay sina Napoles at Cambe lamang ang dapat magbalik ng pera. Kaya kung ang tanong ay bakit hindi niya binabalik ang 124.5 million pesos, ang sagot ay dahil ang posisyon ni Revilla at ng kanyang mga abogado ay wala siyang legal na obligasyong isauli ang pera sapagkat siya ay na-acquit at hindi siya ang itinuturing nilang may civil liability. Samantala, may mga legal experts at observers na nagsabing malabo ang wording ng desisyon at maaaring humingi ng paglilinaw sa Sandigan Bayan kung sino talaga ang inuutusang magsauli ng 124.5 million pesos. Sa madaling sabi, hindi ito simpleng usapin ng ayaw niyang magbayad. Ang pangunahing issue ay kung may umiiral bang legal na obligasyon sa kanya mismo na magsauli ng halaga, bagay na naging sentro ng magkakaibang interpretasyon sa naging desisyon ng korte. Kaya sa huli mga tol, dapat finally tapusin ito ng korte. Desisyonan nila kung ano ba ang nararapat. Dapat bang magbalik ng pera si Bong Revilla o yung mga akusado lamang na naging convicted? Ngayon, balik tayo sa piyansa di umano na ibinigay sa piyansa na ibinigay ng korte na di umano'y ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla ay natrabaho. Sa balita po ng GMA News, 3 mahistrado ang nagdesisyon sa piyansa ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Sila ay sina Associate Justice Fritz Brian Anthony de los Santos at Ronald Moreno at Carl Miranda, ang mismong chairman ng Sandigan Bayan 3rd Division. Si Miranda lang ang hindi sumang-ayon na payagang makapagpiyansa si Revilla. There is strong evidence that Revilla's role as project proponent is instrumental in transforming project into a vehicle for the misappropriation of public funds, ultimately enabling the unlawful disbursement to SYMS ayon kay Miranda. Basahin po natin in particular itong bahagi po ng mga desisyon ng korte kaugnay po ng pagpapalaya pansamantala kay Bong Revilla. Pero syempre ipatagalog po natin kay ChatGPT. Translate in Tagalog para mas lubusan po nating maunawaan. Okay? Ito nga po yung translated version ng nakikita po ninyo na bahagi ng desisyon ng korte para pansamantalang lumaya. Ito pong si Bong Revilla. Ayon po dito sa dokumentong nasa harapan po natin, page 40 po ito Dahil maaaring mapatunayan ng sabwatan o conspiracy sa pamamagitan ng mga pangyayaring nakapaligid or yung tinatawag po na circumstantial
evidence, ang mga kilos ni Revilla ay hindi dapat suriin ng hiwalay, kundi kaugnay ng sinasabing plano o kalakaran. Sa kasong ito, naipakita ng ebidensya ng prosekusyon na may umiiral na sistema ng maling paggamit ng pampublikong pondo na inilaan para sa mga proyektong flood control. Isinagawa ito sa pamamagitan ng manipulasyon sa pagtukoy ng proyekto, paglalaan ng pondo at mga proseso ng procurement sa DPWH. At kinasasangkutan ito ng project proponent, kontraktor at mga opisyal ng DPWH. Kung titingnan sa lente ng kalakaran, ang mga kilos na ibinibintang sa akusado sa impormasyon ay hindi maaaring ituring na magkakahiwalay o walang kaugnayan sa isa't isa. Sa halip, ang mga ito ay magkakaugnay na hakbang upang matiyak ang pagpopondo sa nasabing proyekto at kalaunan ay mailihis ang pondong inilaan dito. Kaugnay nito, may matibay na ebidensya na si Revilla ang project proponent ng naturang proyekto. Ang proyektong Construction of Flood Control Structure, Purok 5, Barangay Bunsuuran, Pandi, Bulacan, na may contract ID number 25CC0299 ay isa sa mga proyektong isinumite ni Engineer Alcantara kay Yusek Bernardo, isinama sa errata ng DPWH. At kalaunan ay naisama sa General Appropriations Act kung saan si Revilla ang nakatalang project proponent. Sa pamamagitan ng testimonya ni Engineer Alcantara, napatunayan din na si Hernandez bilang in-house contractor ng proyekto ang nag-abono ng mga komisyon. Ang mga testimonya ni Nino, Isko at Yusek Bernardo ay nagpapakita na ang mga komisyong ibinigay ni Engineer Alcantara at Oplencia ay kalaunang naihatid kay Revilla. Dahil dito, mariing ipinahihiwatig ng ebidensya ng prosekusyon na lumahok si Revilla sa sabwatan bilang project proponent. Higit pa rito, ang hayagang mga ginawa ni Revilla ay hindi maaaring ihiwalay sa kabuuang plano ng maling paggamit ng pampublikong pondong inilaan sa proyekto. Sa kalakarang ito sa loob ng DPWH, ang mga komisyon o commitments na tinatanggap ng project proponent mula sa mga kontraktor ay nagmumula rin sa pondong inilaan para sa proyekto, kaya kinakailangang mailihis ang pampublikong pondo. Bilang kapalit, kinakailangang pagtakpan ng kontraktor ang kakulangan sa budget na dulot ng pagbabayad ng mga commitments sa pamamagitan ng pamimeke ng mga pampublikong dokumento. Mas mahalaga pa, ang partisipasyon ni Revilla bilang project proponent ay mahalagang bahagi ng pagsasakatuparan ng sabwatan. Sa pagpapadali ng pagpupondo sa proyekto, siya ang nagpasimula ng sunod-sunod na transaksyon na humantong sa pagpapalabas ng pampublikong pondo sa SYMS. Kung hindi dahil sa kanyang pakikipag-ugnayan kina Yusek Bernardo, Yusek Cabral at Secretary Bonoan para maisama ang mga proyekto sa GAA at sa kanyang paghingi at pagtanggap ng mga commitments, ang mga kilos na ibinibintang sa iba pang akusado ay mawawala ng layunin at pagkakataong maisagawa. In short mga tol, hindi magagawa ng mga sangkot sa anomalya na ito like Bryce Hernandez, Yusek Bernardo, Alcantara among others, yung korupsyon kung wala daw pong partisipasyon itong si Bong Revilla. Ituloy ko po yung binabasa natin Kung wala ang partisipasyon ni Revilla, hindi sana nagkaroon ng appropriation o paglalaan ng pondo at hindi rin sana nagkaroon ng pagkakataon sina Hernandez, JP Mendoza, Dumasig, Juanito Mendoza at Pineda na magkaroon ng akses sa pondong inilaan para sa proyekto at kalaunan ay mailihis ito. Sa makatuwid, ang mga ginawa ni Revilla bilang project proponent
ay bumuo ng isang mahalagang bahagi ng iisang planong kriminal at tuwirang nakatulong sa pagsasakatuparan ng layunin ng sabwatan na mailihis ang pampublikong pondo. At ito na nga po yung final note, no? Ito po ay dissenting opinion ni Chairman Miranda. Sana nailagay rin dito sa balita yung concurring opinion naman para na tatagpo natin yung pagkakataon kasi dalawa yung bumoto para sabihin na mahina ang ebidensya laban kay Bong Revilla, samantalang dito sa binabasa po nating dissenting opinion, ipinapakita dito na malakas ang ebidensya laban sa kanya. Sa sinasabing eskema o kalakaran na inilahad ng prosekusyon, ang papel ng project proponent ay hindi lamang limitado sa paghahain ng isang proyekto na kalaunan ay nagiging tiwali dahil sa mga kilos ng iba. Sa halip, sa pamamagitan ng paghingi o pagtanggap ng mga commitments o komisyon mula sa mga kontraktor, pinapayagan ng project proponent na mapasailalim ang proyekto sa pribadong interes sa panalalapi. Mula sa sandaling iyon, ang proyekto ay tumigil ng maging isang lehitimong pampublikong proyekto lamang at naging instrumento upang makakuha ng mga proyekto ang mga kontraktor at upang maisakatuparan ng mga commitments gamit ang pondong pampamahalaan na kalaunan ay inilalabas para sa mga kontraktor. Ang kasunod na paglihis ng pampublikong pondong inilaan sa proyekto ay hindi maaaring ituring na gawa lamang ng mga opisyal na direktang lumahok sa proseso ng paglalabas ng pondo. Dapat bigyan diin na ang mga advance commission na ibinayad sa project proponent ay lumikha ng inaasahan na mababawi ng kontraktor ang perang kanyang inilabas. Sa makatuwid, ang paglihis ng pondo habang isinagawa ang proyekto ay hindi hiwalay o hindi inaasahang pangyayari. Ito ang natural at inaasahang paraan upang makamit ng mga kalahok sa eskema ang mga pakinabang na kanilang napagkasunduan. Kaya naman, ang pagpapawalang sala sa isang project proponent sa dahilang hindi siya personal na lumahok sa aktual na paglalabas ng pondo o sa pamimeki ng mga dokumento ay maghihiwalay hati sa iisang tuloy-tuloy na eskema. Alinsunod dito, kung ang mismong proyekto ay sadyang ginamit bilang paraan upang mabayaran ng mga komisyon mula sa pondong pampamahalaan, lahat ng taong may kaalamang lumahok sa planong iyon ay dapat managot sa naging maling paggamit ng pampublikong pondo. Kung iba ang magiging pasya, lilikha ito sa mga nakinabang sa isang illegal na eskema na ihiwalay ang kanilang sarili sa mismong paglihis ng pampublikong pondo, sila rin ang tumulong na simulan. Dahil sa mga nabanggit, ang lumagda sa opinyong ito ay magalang na tumututol sa naging konklusyon ng ponensya na dapat pagbigyan ng petisyon ni Revilla para sa piyansa batay sa pananaw na aktwal na paglihis ng pondo ay nangyari lamang noong yugto ng implementasyon ng proyekto. Ayon sa lumagda sa opinyong ito, may matibay na ebidensya na ang papel ni Revilla bilang project proponent ay mahalagang salik sa pagbabagong anyo ng naturang proyekto upang maging kasangkapan sa maling paggamit ng pampublikong pondo na sa huli ay nagbigay daan sa iligal na pagpapalabas ng pondo sa SYMS. Ayon po sa binasa natin mga tol, malakas ang ebidensya laban kay Bong Revilla. Pero syempre, dissenting opinion po kasi yon. Kaya sana nakita rin natin yung concurring opinion para naman kahit paano balanse, no? Pero sa huli, katotohanan po ang hinahangad po natin dito. Hindi po natin nais na yung mga lumapastangan sa pondo po ng bayan, kahit sila po ay nililitis, malaya. Kung ang kaparusahan na nag-aantay sa kanila ay reklusyon perpetua in this case, dahil ang kaso po dito ay malversation of public funds through falsification of public documents at ang amount po na involved dito ay 92.8 million pesos. Alam naman natin ngayon lahat na sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Revised Penal Code through Republic Act 10951,
ang halaga para po hindi makapagpiyansa o i-recommend na walang piyansa ang isang kaso for malversation ay 8,800,000 pesos lamang. Ang involved na pera po dito na sinasabing nilustay o hindi ginamit ng tama na pondo ng bayan, uulitin ko, 92.8 million pesos. Tapos, makakalaya habang dinidinig ang kaso. Samantala, kung malakas naman ang ebidensya, unfair po yun. No? Kaya naman, hindi po sinusukuan ito ngayon ng ombudsman. Naniniwala ang ombudsman na meron talaga silang malakas na ebidensya at mali ang naging desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ito pong division po na ito rin yata yung may hawak ng kaso ni na Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Ang ibig bang sabihin nun, sa mga darating na panahon, dahil sila po'y nag-file na rin ng aplikasyon para makapagpiyansa, partikular ito pong si Jinggoy Estrada, ganito na rin po ang makikita natin, makakalaya din pansamantala habang dinidinig ang kaso. Pero uulitin ko sa inyo mga tol, wala sa batas ang problema. Ang problema dito kung sakasakali nasa tao, nasa huwes. Nasa burden ngayon ng ombudsman. Nasa ombudsman ngayon ang burden para patunayan na ito'y natrabaho. Otherwise, lokohan na lang itong nangyayari. No? Pero in fairness naman kay Senator Bong Revilla, baka naman mahina talaga ang ebidensya. Pero parang ang hirap paniwalaan na mahina ang ebidensya kung mismong yung nagdala ng pera, nagbigay ng pera ang nagtuturo sa kanya. Di ba mga tol? Napakahirap pong isipin na may testigo. At ang testigo na ito ay itinuturo din yung ibang akusado at pinaniwalaan ng korte na yung ibang akusado ay hindi dapat magpiyansa. Samantala, itong isang akusado sa katauhan ni Bong Revilla hindi pinaniwalaan at pinayagang makapagpiyansa. Meron bang nangyayaring kalakaran na tinatawag dito? Meron bang korupsyon? Meron bang pagtatrabaho na ginawa ang kampo ni Bong Revilla sa mga huwes dito sa Sandigan Bayan? Yan po ay mga katanungan lamang. No? Sapagkat even nga ang ombudsman, hindi rin naman sila tiyak sa kanilang mga akusasyon. Kasi madaling sabihin sa totoo lamang na may nagtatrabaho, may korupsyon, pero mahirap po yan patunayan. No? Kaya hinihimok natin si Ombudsman Boying Remulla na kung meron pong basihan yung kanyang mga sinabi, sana mailabas po sa publiko o kaya kasuhan din. No? Kasuhan din ng ombudsman. After all, ito naman pong mga sandigan justices, hindi naman po ito impeachable officer eh. No? Kung di ako nagkakamali. Ang pagkakaalam natin, ang mga impeachable officer ay ang miyembro lamang po ng Korte Suprema. Kaya pwede po silang kasuhan para matanggal po sila diyan po sa kanilang posisyon. Sa kayong punto ng sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na kanyang kakausapin ang Chief Justice na si Gesmundo para yung mga ganitong pamumuno sa mga korte, matingnan din kung sila po ba'y epektibo pa o kaya kung ang kanilang trabaho po ba ay naiimpluwensyahan ng iba't ibang mga factors. Tanong nga natin kay ChatGPT, ang Sandigan Bayan justices ba ay impeachable officer? Baka kasi nagkamali na ako sa pagkakatanda ko, pero alam ko hindi. Sandigan justices ay impeachable officer. Pero ang sagot dito malamang hindi. No? Korte Suprema lamang. Hindi. Ang mga maestrado ng Sandigan Bayan ay hindi impeachable officers. Kaya pwede silang kasuhan ng ombudsman kung mapapatunayan ni Ombudsman Boying Remulla na sila'y tinrabaho dyan. Ayon sa Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution, ito po yung mga impeachable officers eh. Ang mga opisyal na maaari lamang alisin sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment ay Pangulo, Pangalawang Pangulo,
mga maestrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at Ombudsman. Hindi po kasama ang mga maestrado ng Sandigan Bayan nor yung Court of Appeals. Kaya muli, babalik po tayo sa ating panawagan kay Ombudsman Boying Remulla, paghimok na kung meron pong mga ebidensya na nagsasabi talaga na ito pong mga judges diyan po sa Sandigan Bayan ay kayang trabahuhin, kasuhan nyo na po. Huwag nyo na po sanang patagalin pa sapagkat hindi po natin makakamit ang hustisya kung may mga korap sa judiciary. No? Ako kasi naniniwala ako na hindi lamang sa executive, hindi lamang sa legislative, may mga korap. Even sa korte o sa judiciary, marami ring korap. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat. Dako po tayo sa ating raffle para po sa 15 at 16 t-shirt. No, nakalabing-4 na po tayong t-shirt. Kaya i-raffle na po natin yung natitira pang 4. No? 6. 2 muna ngayon. Tapos 2 ulit sa susunod na live stream natin. Sino ang mananalo ng t-shirt? Pakinggan po natin, panoorin po natin yan. Ito na. Sino kaya ito? Yan. Sino kaya? Sino? Kimberly Santos. Nanalo po kayo ng top 1 t-shirt. Kimberly Santos. Next. Ito kaya. Sino kaya ito? Yung dati pa rin listahan to mga tol. Sino kaya? Josepina Calipsay. Josepina Calipsay. Yan. Congratulations! Nanalo po kayo both ng top 1 t-shirt. Maraming salamat mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.